po ay June 15, 2025. Yes. Linggo. Ah, Happy Father's Day. Father's Day sa inyo lahat. Siyempre, Happy Father's Day sa atin lahat. Kasi Ng tatay mga na rin tatay. ako sa atin lahat ng mga tatay. Happy Father's Day, mahal ko. Akala ko niyo pa ako babati. Yun. At ngayon din palang linggo ay Trinity Sunday, Mama. Sa mga Katoliko, Trinity Sunday. Siyempre, kailangan matanggitin din natin yun. Ang Trinity. Ano ba yung Trinity? Father, Son, and Holy Ghost. Di ba? Yung Father, siya yung nag-create. Yung anak, siya yung nagligtas. At yung banal na Espiritu ay siya yung gumagabay. Di ba? Ang tatlong persona na nag-iisang Diyos. Yes. Yun. So, later, siguro, pero balik tayo sa main topic natin yung Father's Day. Di ba? Ano ba ang gusto natin? Ako, ito, sa amin lang. Kasi, siyempre, kanya-kanya naman tayong kwan eh, di ba? Ako, gusto kong maging katangian ng isang ama. Although, hindi ako ganun. Parang marami akong kulang doon. Pero ginawa Sinikap ko na maging Ginawa mo. maayos na ama. Pero alam ko, may mga pagkukulang din ako. Ngayon, yung maisip lang natin, ano ba yung katangian ng isang ama? Na dapat katangian ng isang ama? Una, protective. Di ba? Pagtatanggol ko, protektahan ko ang aking pamilya, ang aking mga anak sa lahat. Di ba? Ang bagay. Laban sa lahat. Di ba? Na maaaring malakit sa kanila, maaaring gumawa ng masama sa kanila. Ganun po yung lahat ng ama. Malamang. Lahat naman. Oo, lahat ng ama. At maliban doon, siyempre, sa pag-provide ng ama, o ng magulang, ng mga pangangailangan, katulad ng damit, makakain, Pag-aaral. masisilungan, di ba? Mga pag-aaral. Kailangan din maramdaman ng mga anak na secure sila o safe sila pag nandun yung ama nila dahil po protektahan sila. No? Kasama na rin siyempre yung protective instinct ng mother. Di ba? Ito yun. Siyempre, partner lagi yan eh. Di ba? Mama at papa. Natural. Oo. Isa pang dapat na siguro mayroong katangian ng ama ay maasahan. Sa lahat ng bagay. Oh, di ba? Ano tingin mo masasabi mo, Mama? Maasahan ka ko sa oras ng kagipitan. Nandyan lagi ang ama. Sa oras ng pangangailangan, hindi lang pinansyal. Lahat ng Dapat nandun ka lagi. Di ba? protektahan mo ang mga anak mo. Protection, yung mga... Hindi lang sa protection siguro. Basta lahat ng kailangan nila. Katulad niya, kunyari, kailangan nilang may performance sila sa school. Papa, punta ka. Dapat nandun ka. Dapat nandun ka. Oo. Diba? May active graduation. Siyempre. Dapat nandun number ka. one yun. Hindi pwede yung may inuuna kang iba. Number Yun, one. dapat maasahan ka nila doon. Kasi dapat proud ka na nakagraduate ang anak mo. Oo. Yan yun eh. Kung ano pa mang mga okasyon, na, lalo na kung gusto nila, gusto ng anak ko nandun ka, di ba? Isa pa sigurong kwalifikasyon ay katangian ng tatay ay yung may interest ka sa mga bagay na may interest din sila. Tama. Di ba? Kagaya ng ano, Mama, ikaw, may mga... Yung mga usapan na usapan sa mga nila ba yung mga halimbawa, may gusto sila mapag-usapan. Yung mga Dapat topic. pakinggan natin. Yes. Papakinggan natin sila. Mga topic na gusto nila pag-usapan. Mga laruan nila. Di ba? Bagamat laruan lang yan. Kasi kung minsan, yung bata, totoo lang, mahirap intindihin yung bata eh. Mahirap mo siyang Totoo. maunamaan kasi nagiging maligaya siya doon sa isang bagay na kung tayong mga magulang, tayong mga matatanda, tingin natin basura yun eh. Dahil wala tayong interest doon. Pero siyempre, gusto nila yun. So dapat, matutunan din natin i-appreciate yung mga gusto nila. Oo. Yung mga gusto nilang kwento, yung mga gusto nilang usapan, kung minsan,
pakinggan din. Ride din tayo doon. Pakinggan diba? din natin. Pakinggan din na Oo. talaga na kung halimbawa para makapagsabi sila sa atin ng mga problema nila, dapat natin pakinggan sila. Dapat natin pakinggan. Ngayon, isa pang katangian, siguro na dapat meron ang isang tatay ay matapat. Yes, number one. Diba? Matapat. Dapat hindi ka nagsisinungaling sa kanila. Mm. Pag pinag-usapan yung katapatan, hindi mo naman kailangan kausapin yung anak mo na parang Matanda. matanda. Oo. Di ba? Na magsabi ka lang sa kanila ng totoo. Di ba? Umamin ka pag may nagkamali ka, Oo. para gagayahin ka rin nila, aamin din sila pag sila nagkamali. Hindi sila magsinungaling. Di ba? Kapag sinabi mo, sinabi mo. Pag sinabi mo, bibigyan mo sila ng ganyan. Bibigyan mo. Pag sinabi mo mamaya, ibibigay ko sa ito, mamaya, kahit na baby pa yan, ibigay mo. Kasi sinabi mo, ibibigay mo. Di ba? Oo. Kapag sinabi mo naman na, kapag ginawa mo yan, hindi kita bibigyan ng ganito. So, kahit nabili mo na yon, kung nagawa niya yung pagkakamalinin, hindi mo Hindi mo po ibibigay dapat yun. ibigay. So, maghanap ka ng ibang dahilan kung bakit mo siya ibibigay later. For that time, ipakita mo sa kanya na yung consequences ng ginawa niya Pagkakamali. at ng sinabi mo ay totoo. Di ba? Hindi mo rin pwede sabihin pala sa kanila na bawal mong gawin yan. Tapos ginagawa natin mga magulang. Oo, di ba? Pinabawal mo sa kanya tapos sa'yo gagawin mo. Gano'n. Bad example ka. Diba? Oo, kawawa. Oo. Dapat walk the talk. Ika nga. Kung ano sinasabi Yun mo, yung ano eh, yun yung Gawin mo din. masakit eh, yung katotohanan. Dapat huwag natin talaga sa kanila ipakita. pero kung nandyan pa kayo, no? At malamang interesado kayo sa mga ganitong usapin, paki naman yung like, subscribe, at paki-press mo ang notification bell. Yes. Kasi- At pakishare na rin po. Opo, para matulungan niyo rin kami makagawa pa ng mga video Panibagong kagaya nito. Di ba, Mama? Oo. Tulungan niyo naman dalawang damatans na nagpipilit Mag-vlog. mag-vlog kahit na tanda na. No? So, sinishare lang namin yung aming mga experiences. No? Yun. Isa pang katangian pala ng ama. Dapat mapaglaro. Pag syempre, Dapat matuto ka makipaglaro sa mga sa anak mga mo. bata. Basketball, mga lalaki. No? Proud ako, nakikita ko yung mga tatay nakipaglaro ng basketball sa anak nila. Yan. Kahit na anong laro. Basta may time ka. Sakyan mo yung gusto nila. Oo, sakyan mo yung gusto Yun nila. naman eh. Magpakita ka ng interest doon sa mga gusto gusto nila. Para magkaroon kayo ng bond. Pinakabanding na talaga. Oo, para maging masaya kayo. Kayo ngayon, nagbabanding, nangunguha kayo ng ano ba yun? Ng Gagamba. gagamba. Oo, nanghuli ako ng gagamba. Kahit ayaw niya. Gabi, mangunguha sila gagamba. Banding nila Ano mag-ano. yan eh? Pakita ka ng interest doon sa mga gusto nila at makipaglaro ka sa kanila. Di ba? Natapik na natin yan dati. Di ba? Mas masaya yung bata pag nakakalaro nila yung Tatay magulang nila. nila. Hindi lang tatay. Hindi pati Yung tatay. basta magulang. Magulang. Ngayon, isa pang katangian, siyempre normal to, masipag. Di ba? Siyempre, ikaw yung breadwinner. Dapat masipag ka. Kasi sa'yo, usually, sa papa nang gagaling yung mga pang tuition, mabiling pagkain, mabiling damit, di ba? Lahat. Kung may trabaho si mama, hindi dalawa sila. Pero, siyempre, kailangan mo pa rin ipakita doon sa anak mo na Ikaw talaga ka yung talaga. Di ba, mama? Totoo po yun. Tapos, isa pa, yung dapat madali kang kausap. Yan. Approachable ka. Yes. Kung may iniisip sila, may katanungan sila, dapat, Sagutin mo ng maayos. oo, dapat sagutin mo. ng Sagutin maayos. talaga. Tapos, Sabihan mo kung anong sinasabi nila na ito anak, ito nak, yung ano natin. ano, diba? Dapat natin gawin para maging maayos. Dapat, pinapakinggan natin yung mga anak natin. Number one talaga. Hindi yung, mamaya na may bisita ako.
May nagiinuman kami nandiyan si kumpare, punta mo na ako. Hindi. Dapat pakita mo sa kanila na priority din sila. Nak, mamaya usap tayo. Oo. Tapusin ko lang to. Okay lang, pag sinabi mo yon, ito pa rin mo. Mamaya, usap naman. kayo. Hindi yung pinalimutan mo Number one na. talaga yung pag sinabi ka, Tsaka dapat pag yung, gawin. tsaka pag yung problema, yung sinalapit siya ng anak mo, ano na yan? Bakit yun? Dapat, ay hindi. Dapat, receptive kausap, ka. oo. Diba? Kausapin Pakinggan mo natin. kung ano yung dinadaing nila sa'yo. Kasi pag ganyan ka ng ganyan, baka hindi na lumapit sa yung anak mo. May takot na. Takot Yun yung na. yung magiging sistema. May takot. Isa pang kuwanat na katangian ng anak, mama, ay yung may respeto. Respetado at may respeto. Opo. Diba? Paano mama? Ano yun? Kahit maliit man o malaki. Mhm. Yun. Kahit sino, Kahit sino, mayaman man, wala man pera. may pera man o dapat, wala. Wala. Pantay-pantay dapat ang tingin. Yun kasi yung dapat una natin ituro sa kanila. Oo, na maging magrespeto sa Respeto. dapat pareho yung respeto na ibibigay mo sa pagkatao ng manager ng kumpanya at doon sa janitor ng kumpanya. Diba? Dapat pareho yung respeto. Doon sa posisyon siguro, iba. Sa Diba? posisyon. May posisyon yun eh. Oo. So, may ano yan, may level talaga yon. Pero, pagdating doon sa pagkatao nila, Iisa lang. dapat. Diba? Baka mamaya, mas mabuting tao pa nga yung janitor. Janitor. Diba? Tapos hindi mo nire-respeto kasi janitor lang siya. Hindi lang yung janitor. Diba? Yan yung Hindi mo May nire-respeto. mga tao talagang minsan gano'n. Oo. Hindi nire-respeto kasi yung sukatan ng respeto na binibigay nila, estado sa buhay. Yun yung lagi eh. Dami ng pera sa bulsa. Diba? Hindi maganda. So, ituturo mo sa anak mo yun. Para matutunan din nilang gawin ang pagrespeto sa kapwa. Diba? At isa pa ay mapagmahal. Number one. Normal kasi sa mga tatay ko minsan, hindi showy. Diba? Hindi pinapakita yung pagmamahal. Oo, Although nagmamahal sila, hindi nila pinapakita. Umiiyak nga, tinatago eh. Siyempre. Diba? Ganun eh. Tatay. Oo. So, baga, symbol of authority. So, parang dapat lagi parang police. Hindi Ito ako. Pero sabihin mo ko. Diba? Pero totoo niyan, ay marami sa tatay mga nagmamahal yan, napagmahal yan. Kaya lang, hindi lahat naman nila, siguro ang ama. hindi nila nilalabas. Opo. So, ina-encourage ko sana na ilabas Ilabas. nyo. Diba? Oo. Pakita sa mga anak nyo, halikan nyo sila, Yakapin. yakapin nyo sila, laruin nyo sila, di ba? Mahalin mo yung mga tao na mahal din nila, kagaya ng nanay nila. Mahalin mo yung magulang mo para makita na nila na marunong ka rin magmahal. Di ba? Ganun yun. So, hindi kasi mamalikas sa mga Lalaki. tatay o sa mga lalaki na maging ganun. Pero para sa akin, kasi nakikita ko naman sa iyo eh. Ganun ka eh. Pero, siyempre, may mga flaws pa rin. Diba? Ganun din sa ibang ama. Para bang, kasi normal sa amin, kami kasi symbol of authority. So, parang usually, yung connotation is hindi pwedeng lalambot-lambot ka sa mga anak mo. So, parang kung ako nakikita ko, mas maganda yata kung mag-create ka ng bond. Di ba? Maging malapit ka sa mga anak mo, maging close kayo, mas maganda yan. Mas maganda. Opo. Number one. Kasi ito at saka pakita ka talaga ng pagmamahal. Hindi lang sa kanila, sa ibang tao. Para makita nila. Para yung mapagkuhanan nila ng halimbawa. Para yung anak mong lalaki, makikita niya kung anong personality ang dapat niyang gayahin. At yung anak mo rin babae, ay makikita niya kung ano yung mga personality sa lalaki na dapat niyang mahalin.
Diba? May maidadagdag May din sila. may idadagdag na sila. Hindi man kagaya mo, pero at least may Basta, at basihan least na may sila. nakuhanan sila ng ano. Tapos yung negative doon sa'yo, edi yun din iwawaksi nila. Di ba? Totoo. Parang may kwento ako naalala dati, mama. Ganito yata sa akin ng nanay ko to. Meron daw isang ama. No? Ama siya, may anak na siya, maliit. Tapos kasama din nila sa bahay yung tatay niya. Yung tatay niya ulyanin na, tapos nanginginig na kamay. Eh, dahil manginginig yung kamay, kuminsan madalas nahuhulog yung plato sa lamesa. So, nababasag yung mga plato. So, ginawa niya, siguro ayaw niya na mabasagan ng plato, naglinis siya ng baon ng nyug. Ah, yung paya. Yung Baon ng nyug. Nilinis niya yon, tapos doon niya pinapakain ng tatay niya. Para mahulog man yun, at least yung baon ng nyug, walang halaga. Diba? Mabasag man yun, hindi yung plato. Nyug lang. Oo. One time, nakita niya yung anak niya, naglilinis ng baon ng nyug. Tapos, sabi doon na, oh, anak, ano gagawin mo dyan? Ah, nililinis ko po tutay para kainan mo pag tumanda ka. Diyos ko. Di ba? Kasi ginaya ka ng anak mo. Oo, total. Yun din talagang, kasi yun yung nakita sa iyo eh. Oo, dali nakita sa'yo. Yun yung sample na masakit. Nakakalungkot, no? Oo, masakit para sa ano. Pero mo, kita mo yung anak mo naglinis ng baon ng nyug. Para sa kanya. Kainan mo pala yun. Pagtanda mo. Diba? Sa mga anak naman, di ba? Sa mga anak naman, siyempre, yung tatay na nakikita niyo dati, Na malakas. na malakas, yung mga braso na dating kinakapitan mo, di ba? Yung mga paa na dating sumasama sa'yo, ngayon ay mahina na. Yung mga kamay na dating dumidisiplina sa'yo, ay ngayon mahina na. Di ba? Nanginginig na. Oo. Yung mga mata na dati napakatapang, na napakagilas. Malamlam. Kung tumingin sa'yo, malamlam na. Nakikitaan mo na ng pagod. Di ba? Totoo. Yung mga kwento ng tatay mo, paulit-ulit na. Ilang beses niya na kinuwento sa'yo, tapos kinukwento niya ulit. At nagsasawa ka na makinig. Mayat-maya ka, hinahanap na ng tatay mo. Mayat-maya, tinatawag yung pangalan mo, pero wala namang kailangan sa'yo. Di ba? Ibig sabihin yan. Oo. Tapos naiinis ka na. Kasi ano eh, kasi paulit-ulit baga. Oo. Gano'n naman talagang mga ano yung, mayroon talaga gano'n. May mga naiinis na yung May mga anak. naiinis na. Oo. Lalo na kung may pamilya na yung anak. Oo, Tapos may opo. tinatawag ng tatay. Opo. Tatay hindi na nila pinapakinggan kasi paulit-ulit na yung kwento. Pero kung titingnan mo, dapat pakinggan mo yun. Samahan mo siyang tumawa. Samahan mo siyang makinig doon sa kwento niya. Alalayan na. Oo. Kasi dati, paulit-ulit ka rin naman nagkukwento sa kanya na hindi naman siya nagsama makinig. Maya mo siya tinatawag dati, hinahanap si Papa. Diba? Si Mama. Pero si Papa. Pero hindi sila nagsasawa doon. Totoo po. Ngayon, samahan mo siyang tawanan. Samahan mo sila kasi wala ka ng luxury ng time. Maiksi na lang yun. Talaga. Oo. Maiksi yan talaga. Lilipas buhay. yun. Hindi mo na yan magagawa kapag nandun na kayo sa isang kwarto ng ospital na tahimik. No? Na punong-puno ng lungkot. At punong-puno At ng pagsisisi. Oo. Diba? Yan yun. Kasi ano na eh, ay sana ganito na. Oo. Huwag na sana dumating sa punto ng ganun. Oo. So, hanggat nandyan yung tatay nyo, actually magulang. Diba? Magulang. At hindi pa bakante at kasama niyo pa sila kumain. Kasama niyo pa sila sa pagkainan. I-enjoy niyo na. Dahil pagdating ng time na bakante na, ang upuan nila sa pagkainan, Ika nga, kwento na lang ang alaala na lang sila. Maminis mo rin yan. talaga. Di ba? Kung gusto niyo po yung ganong kwentuhan, no? Paki-like mo lang po kami. Subscribe and press the notification bell
And pakishare na po. Yan, pakishare na rin po sa mga taong gusto niyong kwentuhan ng ganyan. Kaya sa mga tatay dyan, sa mga super tatay, Happy Father's Day. Diba? Ito po si Papa. At ito naman si Mama. See you in the on our next video. Yeah. Bye-bye.